Napakasaya ni Marie ngayong araw. Umaawit siya habang todo kuskus sa kanyang katawan upang mabango siya at fresh. Si John kasi ang susundo sa kanya ngayon. Si John ay 2 taon niya ng nobyo. Balak na nilang magpakasal. Maingat si Marie, hindi lang sa galaw niya, kundi sa sarili mismo niya. Dahil si John ay una at huli niyang boyfriend, ay talagang inihanda ni Marie ang sarili niya bilang regalo sa magiging asawa. Iba kasi ang disiplina sa kanila ng kanyang mga magulang. Kaya naman sa edad na 28, wala pa talaga siyang karanasan sa pakikipagsiping. Ayon kasi sa paniniwala niyang makaluma, ay dapat makasal na muna sila. Dati pa naman itong sinasabi sa mga kadalagahan. Pero sa panahon kasi ngayon, bihira na ang babaeng may paninindigan na ganito. Inirerespeto naman niya ang mga kapwa niya na mapusok dahil kanya-kanyang desisyon naman kasi talaga. Nakabihis na siya nang mapansin ang oras na mahuhuli na siya. Ngayon pa naman ang pagpapalit ng CEO kaya hindi dapat siya malate. Ngunit wala pa ang nobyo niyang si Jan kaya tinawagan niya ito. Nakailang ring naman ng phone bago ito sinagot ni Jan. Hello Han, ba't ang aga mong napatawag? Jan, sabi mo ihahatid mo ko sa trabaho. Ipinangako mo yun kahapon, di ba? Bakit until na wala ka pa? Ha? Sorry, nawala sa isipan ko. Han, pasensya na. Overtime kasi ako eh. Until now nga nasa trabaho pa ako. Pwede bang mag-commute ka na muna? Binaba na ni Marie ang tawag, imbis na masira lang ang kanyang araw. Madaling-madali siya dahil siya pa naman ang sekretarya ng bagong CEO. Nakita rin niya na minimension na siya ng mga kasama niya sa trabaho sa private GC nila. I'm sorry for being late. Bungad niya sa kanyang mga katrabaho. Inayos agad siya nito't ipinasa sa kanya ang cake pang welcome sa new CEO. Sakto lang daw ang dating niya dahil kasunod lang niya ang bago nilang amo. Nakahinga siya ng maluwag at naglagay ng malawak ng ngiti. Welcome po! Sabay-sabay na sigaw nila with confetti. Blow the candle, sir. Wika pa niya nang masindihan ng kandila sa cake. Ikinagagalak po namin na makatrabaho ka, sir. Dagdag pa niya bago nakipagkamay sila isa-isa ng malugod namang tinanggap ni Mr. Regan San Diego. Maayos naman ang buong araw ni Marie sa trabaho. Pero pagod lang dahil madaming kailangang mahabol si Mr. San Diego na naiwan ng ama nitong biglaan ang retirement dahil sa kalusugan. Tinawagan ni Marie ang nobyo niya dahil inasahan niya na masusundo siya nito. Pero wala na naman. Hindi na naman ito matawagan kaya sa buwisit niya, imbis na uuwi, pumayag na lang siyang sumama sa katrabaho niya na nag-aya sa bar dahil libre daw ni Mr. San Diego para man lang ganti sa kanilang sorpresa. Nakapagpaalam pa naman sana siya na hindi makakasama. Pero eto nga't doon pa rin naman ang bagsak niya. Naiilang si Marie dahil hindi naman siya pala party na babae. Ngayon lang siya nakapasok sa ganito kaingay na lugar. Inabot ni Jen ang glass niya na may lamang alak. Upang hindi maging KJ, tumagay-tagay na lang siya. Habang si Mr. San Diego, tahimik lang na nagmamasid, hindi pa rin nagsasalita. At tila mahirap ding biruin kaya walang naglalakas loob na mag-joke sa bago nilang boss. Ilang oras pa lang, ngawit na sa pang-upo si Marie. Kaya naman nagpaalam na muna siyang maglilibot lang. Tsaka parang gusto niyang itry sumayaw kasi mukhang masaya. Hindi naman siya lasing dahil kontrolado niya ang sarili. Bakit naman siya maglalasing? Wala naman siyang kasamang pinagkakatiwalaan. Mamaya kung ano pang mangyari. Ngunit papunta pa lang siya sa dance floor nang makita niyang boyfriend niyang si Jan. Mayroon itong kayakap. Sakto pa nga kasi nakapaharap sa kanya si Jan kaya talagang nagtama ang mata nila. Mabilis itong kumalas sa kayakap at siya'y nilapitan. Han, ba't nandito ka? Maang-maangan ang ekspresyon nito. Han? At talagang may kapal ka pa ng mukha na tawagin akong Han? Manloloko ka? 2 taon dyan. Bakit mo sinayang? Bakit mo ko niloko? Dahil pakipot ka. Napakahirap mong kuhanin, Marie. 2 taon na hindi man lang makaisa sa'yo. Hanggang halik lang. Sinong lalaking hindi maiinip? Selfish ka kasi. Jan, selfish bang maging maingat? Sana sinabi mo sa akin na hindi mo na pala kayang irespeto ang gusto ko na ikasal muna. Bago ang gusto mo. Lumalabas na katawan ko lang ang habol mo. Sige, isipin mo na ang gusto mo. Wala na ako magagawa pa. Matagal na kami.
6 na buwan na rin at masaya ako sa kanya. Hinawakan ni John ang kamay ng babaeng kasama. Hayop ka, napakasama mo. Umalis ka na, pabayaan mo na kami pwede ba? Umanap ka ng lalaki na kayang gawin ang gusto mo. Tingnan ko lang kung may mahanap ka. Pagak na natawa si Marie. Bakit sa tingin mo? Ikaw lang may kakayahan na gawin yan. Magagawa ko rin dyan. Tinawanan lang siya ng dalawa. Umalis na luhaan si Marie, pero pagbalik niya sa pwesto nila, tinuyo niya ang luha niya dahil ayaw niyang malaman ng mga kasama niya na niloko siya ng boyfriend niya na matagal niya nang pinagmamalaki sa mga ito. Bakit biglang lumakas ang pag-iinom mo? Halos hindi ka na namin mapainom kanina eh. Natatawa si Jen nang ito ay magtanong pero wala siyang ibinigay na sagot dito. Hinay-hinay lang, walang maghahatid sa'yo. Sambit pa nito pero ayaw niyang papigil dahil sobrang sama ng loob niya. Minsan lang naman to eh. Let her. Idaraan ko na lang siya sa bahay nila. Wala siyang pakialam sa mga taong nasa paligid niya maging sa boss niya. Puso niya tong durog na durog kaya naman patutunayan niya kay Jan na kaya niya. Mr. San Diego, wreck me. Ito ang unang lumabas sa bibig ni Marie nang maisakay siya ni Regan sa kotse. Sa tingin mo, kaya mo ba ang 14 inches ko? Dahil natapakan ni Jan ang pride niya, ay gaganti siya para matapakan naman niya ang ego nito. Nasa katinuan pa naman si Marie, pero nakakabigla ang tanong nito. Hindi ba siya maho-hospital sa size nito? Literal nawasak pala talaga siya sa boss niya sa padalos-dalos niyang desisyon. Sunod-sunod na napalunok si Marie nang masilayan ng matipunong katawan ni Regan. Parang gusto niyang umatras dahil tsak na hindi siya makakalakad. Oras na tanggapin niya ang 14 inches nitong pinagmamalaki talaga. Pwedeng magbago ang isip mo hanggat wala pa akong ginagawa. Pero oras na kumilos na ako, hindi na ako tumitigil, Marie. Ngayon magdesisyon ka na kung pinutol niya ang boss niya at pikit matang binigyan ito ng permiso na gawin ang nais nito sa kanya. Hindi siya mapipigilan na gantihan at ipamukha kay Jan na kaya niya kung talagang ginusto niya. Bibigyan niya ito ng insulto na hindi nito kailanman makakalimutan. Lintik lang ang walang ganti. Halimaw ka! Nautal na sambit pa ni Marie nang makita niya ang kay Regan. I don't think it's fit sa Regan. Usal niya habang habol ang kanyang hininga. It will fit. Maniwala ka, Marie, at magtiwala ka lang sa boss mo. Nakangising tugon nito bago nagsimulang gawin ang hiling niya. Nagising si Marie sa sinag ng araw na dumampi sa balat niya at sa mukha niya. Natatandaan naman ni Marie na inuwi siya ni Regan sa bahay nito at inubos nito ang lakas niya. Para siyang binugbog magdamag, kaya naman ganito ang naging resulta. Masakit ang katawan niya at ang bagay na iyon sa kanya, ang kanyang pechay. Para siyang baldado na hindi makagalaw dahil kaunting galaw lang nararamdaman niya ang kirot at sakit ng kanyang katawan. Napabuntong hininga si Marie bago nagmuni-muni kung ano bang sunod na hakbang ang gagawin niya ngayong nawala na sa kanyang iniingat-ingatan niya. Is it worth it? Sa bugso ng damdamin niya dahil sa nabigong puso, hindi na siya nakapag-isip ng maayos. Ngunit desidido siyang pamukaan si Jan at insultuhin ito gaya ng ginawa nito sa kanya. Nakukonsensya man lang ba ito? Gising ka na. Napalingon siya kay Regan na naka-boxer lang at topless. Ganito ba talaga to sa bahay? Halos mag-boreless na to eh. Napaiwas siya ng tingin dahil nawala ng tama ng alak. Kaya nawala na din ang tapang na hiniram niya. Nahihiya ka after what we did? Nakita't nahawakan mo naman na to ah. May nakakahiya pa ba sa sitwasyon na ginawa mo? Boss pa rin po kita. May tapang ako kagabi dahil sa alak pero alam ko sa sarili kong amo kita. Salamat sa pagpapatuloy. Uuwi na ako, Sir Regan. Paalam niya bago nagbihis sa harapan nito. Nasulyapan niya ang bahid ng dugo na nasa puting kobre kama. 2 araw kang magpahinga. Walang kaltas dahil ako naman ang dahilan yan. Parang may kayabangan si Regan sa tono nito pero deadman na lang dahil pabor naman nagana pa rin araw niya. Ngunit palakad pa lang siya nang mapadaing siya dahil masakit talaga. Napaupo siya habol ang sariling hininga dahil napapatigil siya ng paghinga kapag kumikirot. Malaking sugat ang iniwan mo. Naiinis pa niyang sabi. Para ba naman akong pinasukan ng troso? I should take you to the hospital.
Walang pagdadalawang kinarga siya nito palabas ng silid. Dahil masakit talaga at para siyang lalagnatin, hindi na siya tumutol. Walang imik si Regan na nagmaneho. Habang siya'y palihim na umiinda dahil parang katapusan na niya. Warak at damage na ang puday niya sa laki ng halimaw ni Regan. No sexual intercourse for now, ma'am. Makakaranas talaga ng ganito sa umpisa. Pero sa kalaunan naman po, mawawala din. Dapat lang na ipahinga upang makapag-relax muna. And a few days after, pwede na po ulit. Wala na yung takot na kasi malaki because na-stretch na po yung private area. Maayos na paliwanag ni doktora habang si Regan ay nakikinig lang. Wala naman talagang kasunod. Una't huli na ang nangyari sa kanila kagabi. Dahil ginawa lang naman niya iyon para makaganti kay Jan na ipinahiya siya at ininsulto. Paglabas nila matapos siyang resetahan ng pain reliever, ay balak na sana niyang dumiretso pa uwi at magpapaalam na kay Regan. Pero nakasalubong nila si Jan at ang babaeng ipinalit nito sa kanya. Pagak siyang natawa. Liit ng mundo, no? Naglipa na ng mga baboy pati sa hospital. Napansin niya na hawak ng babae ang tiyan nito, kaya automatically, gets niya na agad na buntis ito. Marie, anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka? Sa ekspresyon ni Jan ay galit ito. Sabi ko naman sa'yo kaya ko, diba? Bakit Jan? Naniniwala ka talaga na magiging mabait at tanga-tangahan pa rin ako? After what you did to me? Marie, ginawa mo talaga sa ibang lalaki? 2 taon tayo. Bakit ang dali mong ibigay sa lalaki na yan, ha? Hindi sana kita lolokohin kung hindi ka naging pakipot sa akin. Hindi ko ibibigay sa lalaki na to kung hindi mo ko niloko at kinausap mo ko ng maayos, Jan. Masama ang ekspresyon ng babae ni Jan. Itinapon mo ang 2 taon natin. Napakakapal talaga ng mukha ni Jan para sabihin ito sa kanya matapos nitong manloko. Pinalakpakan niya ito habang may ngiting nakakainsulto. Jan, sobrang worth it naman ang ginawa ko. Para sa akin, tamang desisyon na kay Regan ko ibigay ang sarili ko. Bakit kamo? Napakagaling niya kasi sa kama at hindi ako mabibitin sa laki niya. Ikaw, gaano kalaki yan Jan? Sinasabi mo lang yan to insult me. Oo yun na nga. Nakaka-insulto ba Jan? Hindi lang yun. Paulit-ulit kong gagawin to kasi ang galing-galing niya. Habang ikaw, parang wala pang 4 inches yang sayo. Proud ang ekspresyon ni Regan. Nasisiyahan ka ba sa ex-boyfriend ko? O kinakailangan mo pang magpagalaw ulit sa iba para lang masatisfied ka? Mapang-insulto niyang tanong sa babae ni Jan. Mukha naman kasing yun ang trabaho mo no? Ang bumuka sa nobyo ng iba. Hinawakan siya ni Jan sa braso. Let's talk in private. Itigil mo na to. Saway ni Jan sa kanya pero inalis niya ang kamay nito. Nauna na siyang lumabas kahit pa may kirot pa rin sa ibabang parte niya. Nagawa pa nga niyang lumakad ng mabilis. Nasiyahan ka pala. Now I know. Sinamaan niya ng tingin ng boss niya. Sa tingin mo masaya itong nangyari? Para ako magiging baldado dahil sa dambuhala mong kargada sa Regan. Saan ka naman natulog? Parang umurong ang dila ni Marie sa tanong ng istrikto niyang ama. Ngunit bawal kabahan dahil baka marapado pa siya nito kahit na nasa tamang edad na siya. Pa, napasama lang ho sa mga katrabaho at napainom po ng kaunti. Ayos lang ho, day off ko naman po kaya pinagbigyan ko na sila. Palusot at bagsisinungaling ni Marie habang hindi makatingin sa kanyang ama. Marie, ito ba'y alam ni Jan? Baka mamaya pag-awayan pa ninyo yung ginawa mong paglalasing. Ayoko lang na kung kailang nagplano na kayong magpakasal, tsaka naman may magiging problema. Mahinahong payo ng ama niya na nakapagbigay kirot sa puso ni Marie. Dapat ba sabihin niyang wala na sila? Ngunit mabibigla ang magulang niya at baka sumugod pa ang ama niya kay Jan at mag-cause lang ng iskandalo. Palilipasin na muna niya kahit mga ilang araw lang. Tapos ay magtatapat na siya ng dahan-dahan sa mga ito. Sinabi ko naman ho sa kanya, sa silid na po muna ako magpapahinga kasi halos ilang oras lang po yung tulog ko. Paalam niya kahit na ang totoo, ang pribadong parte niya ang pagod at masakit. Si Regan naman, natatawa habang binabalikan ang nangyari sa kanila ni Marie. Sa sobrang gusto nitong makabawi sa ex-boyfriend na manloloko, nagawa nitong ibigay ang sarili nito sa kanya. Mayabang mang sabihin pero hindi naman talaga lugi si Marie sa kanya. Itsura pa lang ng ex nito wala nang panama sa kanya, pati sa pagiging lalaki niya.
Ngunit masasabi talaga ni Regan na isang matapang na babae si Marie. Umiyak ito pero bumangon din agad at mas malala pang naging ganti. Ngunit kung siyang huhusga kay Marie, mali ang ginawa nito. Dangan lamang at lalaki siya na kapag palay ang lumapit ay kanyang tutukain na para bang isa siyang gutom na manok. Natigilan siya sa pagmumuni-muni nang tumawag ang kanyang amang retirado. Napatawag ka, Dad. Hindi ka pumasok sa trabaho ngayon. What happened? Masama ba ang pakiramdam mo? Magkasunod na tanong nito na agad naman niyang sinagot. Napasobra lang sa inom. Bukas babalik na rin ulit ako, Dad. How's life? Masaya bang magretiro, Daddy? Yeah, sobrang gaan sa pakiramdam na wala na akong isipin. Masaya din ang mami mo for sure na nagdesisyon na ako magpahinga. Sayang nga lang at hindi ko na siya makakasama. May lungkot sa tono ng kanyang ama. Hindi siya nakasagot agad dahil maging siya nalulungkot kapag sumasagi sa isipan niya ang yumao niyang ina. Nandiyan naman si Veronica. Si Veronica ay kapatid niya na nakabase na sa US at may sariling career doon. Dahil sa US napiling mag-stay ng kanyang ama, nakakasama nito ang kapatid niya. Nak, soon, ikaw naman magre-retiro at mas agahan mo para makapag-spend ka pa ng maraming time sa magiging pamilya mo. Natawa lang si Regan. Wala naman kasi siyang balak na magpamilya kahit na umabot pa siya ng 30. Sa ngayon, masaya naman siya sa buhay niya at magfo-focus sa work niya. Sa dami ng babaeng nagkakandara pa sa kanya, si Marie lamang ang pinagbigyan niya na makahawak sa kanya at maromansa niya sa kama. O sige na, ingat ka palagi. Paalam nito bago binaba ang tawag. Napamasid si Regan sa paligid. Sobrang tahimik pero may kapayapaan. Malungkot pero nakasanayan na kasi niyang mag-isa. Napasulyap siya sa kobre kama na may bahid pa rin ng dugo. Hindi niya pa nalilinis. Naalala na naman tuloy niya si Marie at kung paano niya ito paligayahin kagabi. Napasabunot si Regan sa sarili bago pagak na natawa. Sa tagal ba naman niyang hindi napaligaya? Talagang masisiyahan din naman siya. Kaya hindi pa mawala sa isipan niya ang dalaga. Araw ng Miyerkules, busy and heavy schedule na naman. Pumasok na si Marie matapos ang 2 araw na pagpapahinga. Iwas na iwas nga ito sa kanya pagtatama ang paningin nila. Pero nagagawa nitong panindigan ang pagiging professional. Hindi ito pumapatol sa mapang-asar niyang tingin. Nakafocus lamang ito sa trabaho. Sa totoo lang, nakikurious lang kasi siya after ng interaction ito sa ex-boyfriend. Marurupok ang mga babae, kaya iniisip niyang babalikan na rin naman ito si John. Lalo't mula nang malaman nito na sa kanya isinuko ni Marie ang sarili, balak nitong bawiin ang dalaga. Pasok. Wika ni Regan nang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Boss, excuse ko lang si Marie, may bisita kasi siya. Bakas ang kilig nito nang tumingin kay Marie. Sino naman? Boyfriend po niya, si John po. Super laki ng bouquet na dala para kay Marie. Sana all na lang, friend. Baling pa nito kay Marie na natural lang ang ekspresyon, walang pinahalata. So hindi pa pala nito nasasabi sa mga katrabaho na niloko ito ni John? Babain mo na ang lover mo, Marie. May pangaasar sa tingin at tono niya. Sir, paalisin ko na lang po siya, babalik din ako. Paalam nito na ikinatango lang niya bago ibinulsa ang isang kamay. Inis na nilabas ni Marie ang ex-boyfriend niyang si John para itong kawawang naghihintay sa kanya sa labas ng building. Para sa iyo nga pala. Hindi niya kinuha ang bulaklak. Umalis ka na. May trabaho pa ako dyan. And please, leave me alone. Gusto ko nang matahimik. Tapos na ako sa pagganti sa'yo dahil nagawa ko na't hindi ako nagsisi. I understand and I won't judge you gaya ng ginawa ko sa'yo last time. Sorry for everything. Let's start again. Makulit ka! Layas! Lumayas ka na! Tumaas ang boses ni Marie pero talagang matigas si John. Bumalik ka na sa akin. Paksalan mo na ako pakiusap. Nabuntis mo na siya. Ba't ngayon naglulumuhod kang bumalik dyan? Marie, ako na lang ulit. Malaki lang naman yun kasi may lahi. Pero kung wala, pinutol ito ni Marie. Malas ka dahil hindi pa inabot ng 4 inches ang sayo. Karama mo yan. At bakit naman ako papatol sa putot na talong kung nasa malaking pipino na ako? Sakit mong magsalita. Mas masakit ang ginawa mo sa akin dyan. Luluhod ako dito. Bantani dyan sa kanya. I don't care. Bakit akala mo isang sorry mo lang, makukuha mo na ulit ako?
No and never again. Matigas ka kasi nasarapan ka na sa kanya, no? Sino ba siya at ba't mo siya gustong gusto? Lubayan mo siya kung ayaw mong sirain ko ang karir mo. Ayaw niya sa'yo kaya umalis ka na. Sumulpot si Regan mula sa likod niya. At katrabaho mo siya? Boss ko siya. Matapang na sagot ni Marie. Labas ka sa usapan at problema namin. Away magkarelasyon to. Wala kang business dito. Banta ni John kay Regan, pero tinawanan lang ito ng boss niya. Confident na tinignan ni Regan si Marie dahil tiwala siya na busted si John. Ngunit hinila ni Marie si John palayo, kaya naman ang confident niyang ekspresyon na palitan ng pagkadismaya. Binastos ba niya ako? Tanong ni Regan sa sarili dahil parang tinapakan ang dalawa niyang bayag sa ginawa ni Marie. Hinila ni Marie si John para ilayo dahil nakakahiya ang ginagawa nitong pag-iiskandalo sa oras ng kanyang trabaho. Hindi para balikan niya pa ito dahil ayaw na ni Marie na maulit ang nangyaring pananakit nito sa kanya at panluloko. Nawala na rin ang pagmamahal niya para kay John at napalitan na lang ng disappointments. Nakangiti si John sa kanya at kinuha pa ang kamay niya. Willing akong iwanan lahat, makasama ka lang ulit. Halata na gusto mo pa rin ako. Lalo't nalaman kong hindi mo pa sinasabi kila tito at tita na hiwalay na tayo. Dahil sa puso mo, ako pa rin ang gusto mo. Nandito ako para maayos natin to. Marie, ikaw pa rin ang mahal ko. Nadala lang niya ako't naakit. Pagak na natawa si Marie bago inalis ang kamay ni John. Alam mo, nakakadiri ka talaga, John. Saan ka humuhugot ng kapal ng pagmumukha na sabihin sa akin yan? At isisi pa sa babae mo ang lahat-lahat. Parehas ninyong ginusto yun. Nabuntis mo siya. Ba't nagsusumiksik ka pa rin sa akin? Oo, hindi ko masabi sa kanila ngayon kasi mabibigla ang pamilya ko. Humahanap ako ng tiyempo pero hindi ibig sabihin na babalikan na kita. Ikaw ang tumapos sa relasyon natin dyan. Umalis ka na't wag ka nang babalik pa. Mahabang naging paliwanag ni Marie bago tumalikod na sa ex-boyfriend. Marie naman, pakiusap naman please. Bumalik ka na. Ikaw ang mahal ko. Hindi ko pananagutan ng dinadala niya dahil ikaw ang talagang mahal ko. Sinampal niya si John. Wala ka talagang kwentang lalaki. Mas walang kwenta ang lalaki mo. Dahil pagsasawaan ka lang niya't gagawing sausawan. Habang ako, kaya kitang tanggapin ulit at panagutan. Seryosong tugon ni John. John, naririnig mo ba ang sarili mo? Pinapatawa mo talaga ako no? Paano ako magtitiwala sa manlolokong lalaki na matapos makabuntis, tatakas sa responsibilidad at sasabihin sa akin yan? Mahiya ka nga, napakahayop mo. Iniwan niya itong nakatulala lang at hindi na sumunod pa. Si Regan, na natiling nakatayo sa labas ng building at hinihintay ang dalagang si Marie. Napangisi si Regan nang lagpasan siya ni Marie matapos niyang maghintay ng matagal. Marie, binalikan mo na ba ulit siya? Hindi ko na siya babalikan kahit anong gawin niya. Malawak ang naging ngiti ni Regan. Nawala bigla ang galit niya at napalitan ng saya. Sige, pinapatawad na kita. Kaya may bonus ka sa akin. Putot naman ang ex-boyfriend mo. Kaya alam ko kung saan ako lamang na lamang. Dumiretso na siya sa opisina habang si Marie takang-taka sa kanyang inasal. Pakiramdam naman ni Regan, lamang na lamang siya kay John na nakikipagkompetisyon sa kanya. Prente siyang naupo habang nakapangalumbaba. So hindi niya na ito gusto? Tanong niya sa sarili. Wala pa naman si Marie. Ngunit natigil siya nang ito'y pumasok. Pasensya na sir sa nangyari kanina. Hindi na mauulit. I'll make sure na hindi niya na ako may istorbo sa trabaho. Formal na wika ni Marie bago bumalik sa trabaho. Siya naman ay malawak pa rin ng ngiti. Gusto mo bang ako ang gumawa ng paraan para mawala siya sa landas mo? Hindi na kailangan, Sir Regan, pero maraming salamat sa alok mo. Sa ngayon kasi, hindi ko pa rin nasasabi sa magulang ko na wala na kami. Maging sa mga katrabaho ko, humahanap pa ako ng... Pinutol ito ni Regan at bumalik ang inis niya. Sabihin mo na, para naman hindi na umaasa ang mokong na yon. Gusto mong gamitin ako para mataboy siya? Ayos lang, nagawa mo naman na akong gamitin eh. Pilyo ang ngiti ni Regan na ikinakunot naman ng noo ni Marie. Nilalagnat ka ba, sir? Napairap ng lihim si Regan bago tumugon. Sabi ko may bonus ka sa akin, di ba? Ibibigay ko yun mamayang gabi sa place ko. Salamat sa bonus mo, sir. Pakisabay na lang po sa sahod ko. Tanging sagot nito bago nag-focus na sa trabaho. Talaga bang iniinsulto siya nito? Siya na nga tong tumutulong. Hindi makapagtrabaho si Regan dahil iniisip niya
kung anong paraan o dahilan ba ang pwede niyang gawin para mapapunta si Marie sa place niya tonight. Nasiyahan kasi talaga siya at naging interesado sa dalaga. Nasisiyahan din siyang asarin ang putot nitong boyfriend. Lumabas na muna si Regan para gumawa ng paraan. Ipadala mo nga kay Marie yung papeles na kailangan ko. Pero mamaya mo na ipadala kapag nakauwi na ako. Gumawa ka ng paraan, yung hindi siya makakapansin na plinano. Nanlaki ang mata ng empleyado niya na close ni Marie. Sir? Nautal pa ito dahil sa gulat. Double pay ka today kapag nagawa mo siyang papuntahin sa bahay ko. At wag na wag tong lalabas. Oras na malaman ito ng iba, tanggal ka na. Napatango naman ito. Goodbye. See you tomorrow. Nakakapagod talaga ang araw na to. Napabuntong hininga pa si Marie nang magpaalam sa kanyang mga katrabaho. Ngunit palabas na siya nang tawagin siya ni Carmen. Si Carmen ay close niya rin dahil parehas niya itong trabaho bahay lang. Marie, pwede bang humingi ng favor? Ngayon lang talaga, pasensya na. Ito kasing mga papers, need ni sir ngayon. Hindi ako makaalis kasi kailangan kong tapusin tong trabaho ko. Mga 2 oras pa ako dito. Nagagalit kasi si sir dahil hindi ko madadala kaya baka naman pwedeng ikaw na lang. Iti-text ko sa iyo ang address niya. Naawa naman si Marie kahit gusto niyang tumanggi. Napatango na lang siya. Hindi na siya mahihirapan dahil alam niya naman ang bahay nito. Dito nga siya dinala ni Regan at ginawa ang makalamang gawain. Sakay ng taxi si Marie nang mag-iwan siya sa magulang niya ng mensahe na baka hindi siya makakasabay sa dinner. Sir, nandito na yung papeles na pinapadala mo kay Carmen. Napanganga siya at halos tumulo ang laway niya nang tumambad si Regan sa kanya na nakatopless at kitang-kita ang abs nito, pati ang bagay na iyon sa kanya na talaga namang pinagmamalaki nito. Ikaw palang naghatid. Proud na proud ang ekspresyon nito. Maupo ka na muna at ibibigay ko ang bonus mo. Anyaya pa nito kaya sa nakabukol siya nakatingin. Nalilito siya kung anong bonus bang tinutukoy nito sa kanya. Napaiwas si Marie. Masyado na siyang napapako sa pinagmamalaki nito. Ayaw niyang may mangyari na naman ulit dahil isang beses lang niyang gagawin ang kanyang kalukuhan at nagawa na nga niya. Pre-trial lang kumbaga para sa natapakan niyang pride at para sa experience upang maunawaan niyang dahilan ni Jane. Are you tempting me? Bigla na lamang niyang naitanong dahil nakabalandra pa rin ang katawan nito sa harapan niya. Sinasadya ba nitong ipabukol yun? Gosh, maling ideya na pumayag siyang maghatid ng papeles sa bahay nito. No, I'm not. Dahil kahit hindi ko naman gawin yun, madami talagang naaakit sa akin. Napakindat pa ito sa kanya bago inilapag ang sobre sa table. Bonus mo nga pala. Nakatitig pa rin ito sa kanya. Ito yung bonus? Hindi rin alam ni Marie kung ba't ba naitanong pa niya iyon. Gaga rin talaga siya eh. Well, kasalanan naman ito ni Regan dahil pinapakitaan siya nito ng matipuno nitong katawan. Uminit tuloy ang temperatura sa loob ng bahay nito kahit na mayroong aircon. Bakit, may iba ka pa bang inaasahan? Malamlam ang mata nito at tila nakakapaso ang mga tingin. Salamat sa bonus. Sige ha, aalis na. Pinutol siya nito at isinandal sa pader habang nakahapit ito sa kanyang bewang. Pwede naman. We're both single. And I'm sure hindi lang akong nakakaramdam nito, kundi pati ikaw din, Marie. I know hinahanap-hanap mo ang haplos ko. Sunod-sunod na napalunok si Marie. Onti na lang, bibigay na siya kaya naman sana. Tumigil na si Regan sa pangaakit nito sa kanya kasi kaakit-akit talaga siya. Regan? Then you are. Sa wakas tinawag mo din akong walang sir. Masarap pala sa pandinig ang boses mo. Gusto ko ulit marinig ang pagtawag mo sa akin. Habang pinapasaya kita, Marie, I'll make sure na makakalimutan mo na ang putot mong ex-boyfriend. Siniil siya nito ng halik na hindi niya na napigilan kaya ginantihan na rin niya ito. Naghatid lang naman ako ng papeles mo eh. Bulong ni Marie habang nakatitig sa kisame. Tama pa ba to? Bumaling siya kay Regan na napakahimbing ng tulog. Masarap ang tulog nito at napakaamo ng muka. Napangiti siya. Sa ating dalawa, parang ikaw na yung humahanap-hanap sa akin. Pinindot niya ang ilong nito dahil ang cute nito, parang maamong tuta. Tiningnan ni Marie ang oras. Pasado 2:00 na ng madaling araw. Dapat makauwi na siya para hindi naman maghinala ang kanyang magulang.
Paalis na siya sa kama nang hapitin ni Regan ang kanyang bewang at ilapit sa katawan nito. Mahigpit siya nitong niyakap pero hindi naman siya nasasaktan. Uuwi na ako, madaling araw na. Sambit niya habang kumakawala sa yakap nito. Pero matigas si Regan. Ihahatid kita, bigyan mo lang ako ng ilang minuto. Ayokong maputol bigla ang komportable kong posisyon. Paliwanag nito na ikinatango niya. Nakatulog ka ba ng maayos? Napagod ako sa... Naputol siya tinakpan ng bibig dahil ang aga-aga kung ano-anong nalalabas. Oo, nakatulog din naman. Bawi niya bilang tugon. Good, next time. Hindi na kita papagurin. Parang paus ka din dahil sa sigaw mo ah. Ayokong sikatan ng araw na nasa higaan mo kaya magagayak na ako. Putol niya sa sisimula nitong kapilyuhan bago umalis na sa kama. Hindi naman siya nito pinigilan. Paglabas ni Marie, di naman niya ang kanyang dibdib dahil sa mabilis na tibok ng kanyang puso. Parang abnormal na to ah. Tanong niya sa isipan bago na pailing-iling. Pumasok pa rin si Marie after niyang maligo at makapagkape sa bahay nila. Hindi naman napansin ng magulang niya na hindi siya nakauwi agad. Sinabi niya na alas 11 na siya nakauwi at tulog na ang mga ito. Habang si Regan ay ganoon din naman. Morning. Bati niya sa dalaga na para bang hindi sila nagtabi kagabi at magkasama buong magdamag. Good morning, Sir Regan. Regan lang kagabi and now sir na naman. Boss kita at nasa trabaho tayo. Pwede bang sa trabaho na mag-focus? Yeah, anything you want, Miss Marie. Bandang alas 4, dumiretso siya sa kaibigan niya para makipagkwentuhan imbis na umuwi na sa bahay niya. Pag ba interesado ka sa isang babae, anong ginagawa mo? Tanong ni Regan sa kanyang kaibigan. Ngunit malakas itong natawa bago sumagot. Regan, tinamaan ka na ba? Sumagot ka na lang sa tanong ko. Liligawan ko para mabakuran ko syempre. Bakit ko pa siya liligawan? Kung mas lamang naman ako sa ex-boyfriend niya. Ipaparamdam ko lang na gusto ko siya. 100% sure ka ba na interesado rin siya sa'yo? Pinakita niyang text nila ni Marie na inaya niyang dalagang mag-dinner. Ngunit sakto naman na nag-reply itong hindi makakapunta dahil kailangan itong ihatid si John na nagpakalasing. Kaya naman na ibato ni Regan ang kanyang cellphone. Inaya pa man din niya ito tapos malalaman niyang ihahatid si John. Nakakainsulto ito para sa kanya. Nagulat ang kaibigan niya pero hinayaan lang siya. Dinampot muli ni Regan ang phone niya na nabasag pero gumagana pa naman. Hindi siya makatiis kaya tinawagan niya si Marie at sumagot naman ito agad. Where the hell are you? Labas na sa trabaho ang ginagawa ko ngayon. Sabihin mo na lang. Napataas ang kanyang boses. Sinabi naman ni Marie kaya agad siyang gumayak. Pre, hinay-hinay lang. Hindi mo naman yata jowa. Para kang mangbubugbog sa itsura mo. Obviously, you are very jealous. Para lang alam mo sa akin siya nakatabi kagabi. Tapos ngayon malalaman kong... Nagpigil si Regan. Never mind, none of your business. I have to go. May lulumpuhin lang ako. Paalam niya sa kaibigan bago mabilis na lumabas. Dumating si Regan sa lugar. Nakita niya na inaalalayan ni Marie ang ex-boyfriend dito. Inagaw niya si John upang alalayan. Bakit sa dami ng pwede mong tawagan ay si Marie pa? Bakit hindi ang babae na pinalit mo sa kanya ha? Malamig na tanong ni Regan kay John. Hiniwalayan ko na yon. Dahil si Marie talaga ang gusto ko. Binitiwan ito ni Regan kaya ito'y natumba. Hindi gamit si Marie na kapag gusto mo na ulit. Kukunin mo na ulit na para paglaruan. Hinawakan ni Regan ang kamay ni Marie. Let's go. May kinuha na akong taxi para sa mokong na yan. Hindi naman na tumutol si Marie. San mo ba ako dadalhin? Uuwi na ako. Naiinis na tanong ni Marie. Palagi ka nalang galit sa akin. Dagdag pa niya bago na paiwas ng tingin. Paano hindi ako magagalit? Kasama mo siya. Niloko ka niya, di ba? Paano mo nagagawang harapin pa ulit ang siraulong yun? Ibinulsa ni Regan ng isang kamay nito. Bakit ba ikaw ang pumunta sa kanya? Hindi nakasagot si Marie. Sa totoo lang, napilitan lang naman siyang puntahan si John dahil magwawala daw ito sa harapan ng bahay nila kapag hindi siya pumunta. Dahil nga ayaw niyang mabigla ang pamilya niya, ayaw niyang mag-iskandalo si John. Ang ama niya ay may sakit sa puso. Hindi mapapatawad ni Marie ang sarili niya kung mapapahamak ang kanyang ama. Humahanap lang naman talaga siya ng tiyempo. Within this week,
Plano na niyang sabihin sa mga ito. Wala naman talaga sila ni Jan. Hindi niya na ito babalikan pa. Hindi naman siya tanga at mas lalong hindi siya hayok sa lalaki. Napairap si Marie bago napabuntong hininga. Gusto ko nang umuwi. Pagod na ako sa trabaho. Pati ba naman sa oras ng pahinga ko? Get inside. Hindi na siya nagtanong pa o tumutol. Basta makauwi siya. Natatahimik lang sila sa buong biyahe. Sa harapan ng bahay nila Marie huminto ang kotse ni Regan. Salamat sa paghatid. Bumaba na siya at balak na sanang pumasok pero hinawakan nito ang kanyang kamay. Bakit pinuntahan mo siya? Mahalaga pa ba siya sa'yo? Hindi mo na sumagot si Marie. Gusto mo pa rin ba siya? Bakit ba interesado ka? Because we kiss and… Pinutol niya si Regan. It doesn't matter, Regan. It is. Baliw ka na. Oo, at ipapakita ko sa'yo kung gaano ko kabaliw. Kinaraga siya nito papasok sa loob ng kanilang bahay. Pag ito nakita ng papa niya. Ibaba mo na ako, Regan. Please, parang awa mo na. Huwag mong gawin to. Baka mahabol ka ng pamalo ni papa. Banta niya kay Regan pero wala lang ito sa boss niya. Barilin man ako ng papa mo, wala akong pake. Malalaman niyang totoo. Dapat mong sabihin para wala nang dahilan si Jan. Oo, sasabihin ko. Pero bakit kasama ka pa? Dahil magpapakilala ko sa kanila bilang manliligaw mo. Binaba niya sa sala si Marie. Liligawan kita, Marie, para wala nang habol ang putot mong ex-boyfriend. Napalingon sila pareha sa ina ni Marie na nahulog ang hawak nitong baso. Papasensya na, nabigla lang ako. Mabilis na nilinis ng ina niya ang basag na bubog pero tinakbo ito ni Regan. Ako na lang maglilinis, baka masugat pa po kayo. Gulat na gulat ang ina ni Marie nang mapatingin ito sa kanya. Sorry po, ma. Naibulong na lang niya nang lapitan siya ng kanyang ina. Mabait naman ho si Regan, mukha lang hong barumbado. Dagdag pa niya dahil baka kung anong isipin ng kanyang ina. Sino na siya sa'yo, anak? Totoo ba ang narinig ko naliligawan ka niya? E paano na si Jan? Bulong lang ang usap nila dahil ayaw nilang iparinig kay Regan na abala sa paglilinis ng nabasag na baso. Ipapaliwanag ko ho pagkaharap na si Papa. Mapasensya na ho talaga sa nasaksihan niyo. Malaki ka na't may sariling desisyon. Naniniwala kong napalaki ka namin ng maayos at may dangal. Pakikinggan ko ang paliwanag mo. O sige na, asikasuhin mo na muna ang bisita mo. Napatango na lamang si Marie. Sa harapan ng ama, ina at kapatid niya, nakayuko lang si Marie at hindi alam ang sasabihin o kung saan magsisimula. Papa, si Regan nga po pala. Boss ko po siya. Magandang gabi ho, sir. Salamat sa paghatid sa anak ko. Napangiti pa ang ama niya dahil wala pa naman siyang nababanggit. Regan lang po. Iginagagala ko na makilala ang pamilya ni Marie. Pahiwalay na ho kami ni Jan. Hindi na ho matutuloy ang kasal namin. Ate, bakit po? Paanong nangyari na naghiwalay kayo? Maski kapatid niya ay nagulat. Marie, totoo ba? Bakit naman ilang taon na rin kayo? Gulat na tanong ng kanyang ama. Niloko niya ho ako. Nakabuntis po siya. Nalaman ko lang po aksidentally kaya po nagdesisyon akong hiwalayan siya. Papa! Napatayo si Marie upang sundan ang ama niyang bigla na lamang tumayo para sumugod kay Jan. Papa, wag na po. Marie, napakawalang ya niya. Bakit niya nagawa yon? Niyakap niya ang kanyang ama. Ayos na po ko. Nakalimot na po ko sa kanya dahil nawala na po ang respeto at pagmamahal ko para kay Jan. Bakit wala ka man lang sinabi sa amin? Marie, kailan pa to? Pa, magtatatlong linggo na ho kaming hiwalay. Matagal-tagal na. Niwala ka man lang sinabi sa amin. Papa, patawad po. Nahihiya lang po talaga ako dahil iniisip kong nabigo ko ang pamilya ko na humanap ng tamang lalaki. Sa tingin mo ba hindi namin maiintindihan? Napailing siya habang tumutulo ang luha. Hindi naman po sa hindi nyo maiintindihan. Natatakot lang po ko na makakaapekto pa ito sa inyo. Napasulyap siya kay Regan na nakamasid lamang. Wala itong sinabi ni hindi ito nangialam. Ngumiti lang ito kaya naman napangiti lang din siya. Regan, pasensya ka na kung nasaksihan mo pa iyon. Humingi ng paumanhin ang ama ni Marie nang makabalik sa loob. Ma, ilabas mo nga ang maiinom namin dyan. Pasasalamatan ko lang si Regan sa pagmamagandang loob niya na paghatid sa anak natin. Nakagat ni Marie ang ibaba niyang labi.
Mariin siyang napapikit bago hinawakan ng kamay ni Regan. Napatitig naman dito ang kanyang ama. Pa, kami po ni Regan, may mutual understanding na po kami. Lakas loob niyang pag-amin. Mabilis ho kung iisipin pero getting to know each other na po ang sitwasyon namin. Dagdag pa niya na ikinangiti ni Regan. Ma, magpasama ka kay Bunso at bumili kayo ng isang kahong gin. Utos ng ama ni Marie na ikinaawang ng kanyang labi. Papa naman, hindi mo man lang ba pagpapahingahin ang puso mo? Tanong ng kanyang ama. Hindi pa naman po kami ni Regan. Parehas pa po namin kinikilala ang... Pwes, ako muna ang kikilatis sa kanya. Walang boss-boss sa akin. Ikaw ba? Naisahan mo na ba ang anak ko? Hinarap nito si Regan. Nasamid naman si Marie. Nakadalawa na. Tinapakan ni Marie ang paa niya. Hindi pa ho. Tinibayan nito ang loob sa pagsisinungaling. Balak mo talagang mataga ni Papa, no? At talagang iminado ka na nakadalawa ka na sa akin. Buisit. Sa sobrang kaba ni Marie, natalakan niya nang wala sa oras si Regan. Hinila niya kasi ito sa labas para pagbilinan dahil nga inaya itong uminom ng ama niya. Mamaya baka madulas pa kapag nalasing kaya pagsasabihan niya na wag sasabay sa kanyang ama ng lasingan upang walang problemang mangyari. Tinanong kasi ako, nakaligtas naman eh. Napakamot ito sa batok bago hinawakan ng kamay niya. Totoo naman ang sinasabi ko na liligawan kita. Marie, may pag-asa ba ako? Napayuko si Marie na namumula ang pisngi. Itinatago niyang hiya niya. Napatango siya bago sumagot. Gusto ko pa rin nakilalanin muna natin ang isa't isa. Kung ayos lang sa'yo na maghintay. Regan, kung ngayon pa lang, hindi ka na makakahintay sa sagot ko. Mas magandang tumigil ka na agad. Nadala na kasi ako kay Jan eh. Palagi niyang sinasabi na ayos lang. Na kaya niya akong hintayin pero ang ending, naghanap siya ng iba na makukuha agad niya sa iisang salita lang. Mahinahong paliwanag ni Marie habang nilalaro ang daliri niya dahil ayaw niyang tingnan ang ekspresyon ni Regan. Ngunit inangat nito ang mukha niya. Matamis ang ngiti nito. Ngiti na ngayon lang niya nakikita. Madalas kasi, naiinis ito sa kanya't sobrang bossy. Pero ngayon para itong ibang tao. Hindi ito umaaktong boss sa kanya. Bagay na mas nakakadagdag naman sa puntos nito bilang kanyang manliligaw. Sinayang kanya. At ang ginawa niya sa'yo hinding-hindi ko gagawin, Marie. Totoo ang nararamdaman ko. At sa'yo ko lang to naramdaman. Nakakahibang pala ang pag-ibig. Palagi ka na lang nasa isipan ko. Hindi ka na nga mawala-wala eh. Naiinis ako kapag dumidikit pa rin si Jan sa'yo. At hinahayaan mo naman. Nakakaselos. Pero ano bang karapatan ko? Tibay at loob at kapal ng mukha lang naman ang gamit ko. Gaya na lang ni Jan na sobrang kapal ng pagmumuka. Para balikan ka't sabihing mahal ka pa rin niya. After what he did to you. Nakakakilig palang magselos si Regan. Natawa siya't hindi sumagot. Hinayaan niya lang itong mag-rant about kay Jan. Hinawakan niya ang kamay nito matapos ang ilang minuto dahil baka hinahanap na sila. Mula sa labas ng bakura nila Marie ay nakatanaw si Jan. Nakakuyom ang kamao niya. Totoo nga na nagkakaintindihan na ang dalawa. Ngunit para kay Jan, hindi pa huli ang lahat. Babawiin niyang dapat na sa kanya naman talaga. Umalis si Jan at hinayaan na muna sa ngayon ng dalawa. Makakagawa din siya ng butas kay Regan. Hintayin lang nito ang ganti niya. Napakayabang nito na parang wala nang makakatalo dito. Kaya siya ang magiging matindi nitong kalaban. Uminom ka. Sumabay ka sa akin. Tinagaya ng ama ni Marie si Regan. Napangiwi siya nang makita na halos nangangalahati ang baso na pinagsalinan nito. Pa, baka naman huma-hospital kayo sa tagay na ganyan. Saway niya, ngunit mahinahon lamang. Hindi ka na ho bumabata. Hinahinay lang po. Paliwanag niya upang hindi naman ito magtampo pero hindi siya pinansin ng kanyang ama. Magsasalita pa sana siya pero si Regan na ang pumigil sa kanya at ininom na ang sinalinan ng kanyang ama. Nakita niya ang ekspresyon nito na napaitan kaya binigyan agad niya ito ng pulutan upang mawala ang gumuhit na pait sa lalamunan. Sana lang totoo ang intensyon mo sa anak ko. Hindi naman siguro lungid sa iyo ang panluloko ng ex-boyfriend niya sa kanya. Sir, hindi po kita bibiguin. Mabilis na sagot ni Regan habang hawak ang kamay niya ng patago. Oo, dahil kung maipagmamalaki ka, liliit yan sa akin. Banta nito na ikinatawa nilang mag-ina.
dahil umiral na naman ang pagiging istrikto ng kanyang ama. Nalasing si Regan kaya naman hindi na ito nakauwi. Sa silid niya na ito natulog. Ganoon din naman ang ama niya na lasing din. Napabuntong hininga na lamang si Marie bago inalisan ng sapatos at medyas si Regan. Ngunit bigla itong nagsalita. "Go away. Please, go away. I have a wife." "Ha? Sino naman ang asawa mo, Aber?" "Marie. Her name is Marie. She's the one that I love. Marie, I love you very very much. Don't leave me here. Help me. May babae dito. Inuubaran niya ako." Lasing na wika nito habang nakapikit ang mata. Natawa si Marie bago tinabihan si Regan. "Mahal na mahal mo ba talaga ako? Bakit mo ko minahal? Dahil ba ikaw ang nakauna sa akin?" Napailing ito bago sumagot. "No, that's not the reason. Hindi dahil sa katawan mo. I don't even know why. Pero ang alam ko, ikaw ang nagbukas nitong puso ko. Para maranasan ko ang pag-ibig na wala naman akong planong bigyang pansin." "Matulog ka na nga." Sambit niya, kaya naman nanahimik na ito at niyakap na lang siya. Masakit ang ulo ni Regan pagpasok niya sa opisina. Nalasing man kagabi, kailangan pa rin niyang pumasok dahil may meeting siyang pupuntahan. Maaga niyang pinag-out si Marie bandang 4:00. Short staff daw kasi ang kaibigan niya na may-ari ng club kaya kinailangan ng kanyang tulong. Naunawaan naman ni Marie kaya bukas na lang daw siya mag-dinner sa bahay ng magulang nito. Dumiretso na siya sa club. "Pre, salamat talaga. Short lang talaga, pasensya na sa abala." "No problem, minsan lang naman." Sinuot niya na ang uniform. May dress code kasi ang mga staff ng kanyang kaibigan. Tumagay-tagay siya ng kaunti habang nakamasid sa mga tao. Dahil wala pa namang customer na o-order ng alak sa counter, umalis muna siya para umihi. Natawa siya nang makita si John. "Nililigawan mo na pala siya?" Bigla nitong tanong bago inilawit ang alaga nito dahil magsi-CR din pala. "John, wala na ba talagang ininipis yung mukha mo, ha?" Nakapamulsang tanong ni Regan. Parang umurong ang ihi niya sa inis kay John. "Hindi buntis ang babaeng yun, kaya makakabalik pa ako kay Marie. Di ka kinakabahan?" "Bakit ako kakabahan sa lalaking manluloko na feeling may ipagmamalaki? Hindi ka nanliliit?" Napatitig siya sa patotoy nito bago inilabas ang sa kanya. Biglang tumiklop si John at ipinasok pabalik ang alaga. "Gusto mo talaga ng away?" Tila nangahamon ito kaya naman naghugas muna siya ng kamay bago hinarap si John. "Pwede naman. Sa akin lang siya." Malakas na sinuntok niya si John. "Hindi siya laruan na pwede mong angkining tarantado ka." Nagrambulan silang dalawa hanggang sa makalabas sila sa CR. Napunta sa kanila ang focus ng mga tao pero wala pa ring pakialam si Regan. "Pre!" Inawat siya ng kaibigan pero blanko siya. "Awatin ninyo! Awat na! Papatayin ako niyan!" Malakas na sigaw ni John. "Manunulot ng jowa ang lalaking yan." Dagdag pa nito kaya naman ang susuntok pa siya nang hawakan na siya ng dalawang bouncer. "And who are you?" "Ma'am, don't talk to my client. Sa akin ka makipag-usap dahil ako ang abogado." Pinutol ito ni Marie. "Boyfriend ko siya." Ang mukha ni Regan biglang yumabang. Hindi niya akalain na maririnig niya ito kay Marie. Si Danica naman ay lalong nagtaray. Dahil noon pa ito may gusto sa kanya, hindi lang niya pinapansin ang dalaga. Sa pagkakaalam ko at ng parents ni Regan, wala siyang girlfriend. Wala siyang balak mag-girlfriend, kaya pwede wag kang mag-iskandalo o gumawa ng kasinungalingan. I can sue you. Ha? Pero hindi naman ako nag-iiskandalo. Sino bang nag-iskandalo? Wala naman ah. Pumunta ako dito para sa boyfriend ko. Hinawakan niya sa kamay si Marie. "And she's my girlfriend. Danica, please, respeto lang sa girlfriend ko. Hindi ko pa siya naipapakilala pero totoong GF ko siya." Hindi makapaniwala si Danica sa kanyang pinaliwanag. Hinarap na nito ang pulis upang marilis na siya mula sa reklamo ni John. Si Marie naman humingi ng ilang minuto para makausap ang ex-boyfriend. Hinayaan niya ito dahil kampante na siya na wala na talagang nararamdaman si Marie para sa putot na yun. Sila naman ni Danica nag-usap sa labas. Ayaw pa kasi nitong umuwi dahil marami pa daw itong mga tanong. "Bakit hindi ako?" Mahinahon itong tanong. "I already told you.
Malinaw ako sa nararamdaman ko sa'yo the day you confront me. Danica, sa dami ng lalaki sa mundong to, may isa kang makikilala. Huwag mong ibaon ang sarili mo sa akin dahil hindi ko maibibigay yung pag-ibig na inaasa mo mula sa akin. Si Marie ang gusto kong makasama hanggang sa huling hininga ko. She's the one that I... Tama na please, huwag mo na lang ituloy. Nahihirapan ako kapag naririnig ko yan mula sa'yo. Napakasakit pala na makita at malaman na yung taong matagal mo nang minamahal may mahal ng iba. Akala ko, you just need time, kaya pinabayaan mo na kita. I respect you so much. Umuwi ka na. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Salamat sa tulong mo, Danica. Tumalikod na ito at hindi na lumingon pa. Samantala si Marie, kinakausap si Jan. Lasing pa ito pero nahimasmasan naman na kahit paano. Nakita niyang bugbog din talaga ito kay Regan. Napabuntong hininga siya bago nagsalita. Itigil mo ng paghahabol sa akin. Sana mag-focus ka na sa bagong pinili mo. At mukha namang mahal na mahal ka niya. Binigyan niya ito ng panyo. Sumabay ka na sa amin. Ihahatid ka na namin. Tsaka lapatan muna natin ng first aid yung sugat mo. Hindi na ba talaga maibabalik? Matagal din naman ang relasyon natin. Pero ba't parang ang dali sa'yo nakalimutan yan? Nanggigilid ang luha ni Jan. Dahil ikaw ang nagtulak sa akin na lumayo. Jan, natatandaan mo ba na palagi ng away natin? Bago ko aksidenteng nalaman na may iba ka na pala? I'm so sorry, please. Come back to me, Han. Ipinapangako ko na hindi ko nagagawin yun. Hindi naman siya buntis. Niloko lang din niya ako para hindi na kita balikan pa. Marie, mahal na mahal kita. Jan, tama na. Inalis niya ang kamay nito. Bilang respeto na lang din sa'yo, kaya ko to ginagawa. Nanliliit ako sa sarili ko. Mariing napapikit si Marie. Akala mo na madali sa akin ang mga pinagdaanan ko? Jan, sinaktan mo ko eh. Umasa ako pero ginago mo ko. Napakaswerte ko kasi may taong sumalo sa akin. Si Regan, mahal na mahal niya ako. Halos mapatay ka niya dahil sa akin. At mahal na mahal ko din siya. Wala ka nang babalikan pa. Parang awa mo na itigil mo ng pagsira sa buhay mo. Dahil lang hindi na ako bumalik sa'yo. Hindi ko bibitiwan si Regan para lang balikan ulit yung taong niloko lang naman ako. Umuwi ka na. Malamig na sabi ni Jan. Hindi niya na ito pinilit isabay. Dumiretso na siya sa labas kung saan matyagang naghihintay si Regan. Napangiti siya bago ito sinalubong ng yakap. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano magsisimula kung hindi mo ko pinupurso ng ganito. Mahal na mahal din kita. Hindi ako mamumulat kung hindi ka dumating sa buhay ko. Dahil sa iyo kaya ako masaya ng ganito. Naniniwala ako na itinadhana mangyari ang mga nangyari. Hinagkan siya ni Regan. Pero may tanong lang sana ako. Tila nahiya pa ito kaya napaiwas ng tingin sa kanya. Ano naman? Boyfriend mo na ba talaga ako o sinabi mo lang yun kay Danica? Obvious naman na sinasagot na kita. Kahit nakakasabi ko pa lang sa papa ko na nililigawan mo ko. Bakit pa ba ako mag-aaksaya ng oras? Mahal mo ko, mahal din naman kita. Napakunot ang noo ni Marie nang ilabas ni Regan ng cellphone. Oh, bakit may tatawagan ka? Yeah, I'm gonna call my parents. Dapat nilang malaman ikakasal na ako. Baliw, officially together pa lang. Binuhat siya nito upang isakay sa kotse. Sige, I will tell them later but tonight. Tinitigan siya nito. Ang tingin nito, alam na alam niya. May pipino na naman siyang matitikman sa mga tingin na ganito ni Regan. May pasaka pa tsaka sugat. Lagyan muna natin ng... Gagaling tong sugat ko sa labi. Kapag dinampi ko na dyan. Sira ulo ka talaga. Sambit niya sa isipan. Tila hindi kayang tanggapin ni Jan na wala na talaga si Marie sa kanya. Paano na siya magsisimula? Wala na siyang dahilan. Ikaw si Jan? Napalingon siya sa babaeng nagtanong sa kanya. Namumukaan niya ito. Si Danica na abogado ni Regan kagabi. Bakit naman siya nito kinakausap? Nasa club siya ngayon pero hindi nasa club ng kaibigan ni Regan ng may-ari. Bakit mo ko kinakausap? Hindi ba't kakampi ka ni Regan? Hindi na ngayon. Gusto mo si Marie, di ba? She's my ex-GF. At talagang malandi nga. Pagak na natawa si Danica. Gusto mo bang makabawi? Pwes, tumulong ka. Don't you dare insult her. Oo, galit ako pero mahal ko siya. Ayoko siyang saktan. Mabilis na tugon ni Jan bago sana aalis nang magsalita ito.
Hindi naman ikaw ang mananakit sa kanya eh. Paghihiwalayin lang natin sila. Linlangin mo. Gumatong ka para mas masira silang dalawa. Ako na bahalang kumuha kay Regan. I know what to do. May kakampi ako. All you need to do is to pretend na wala kang alam at gagatong ka para makuha natin ang panalo. Nadala siya ni Danica, kaya naman napapayag siya nito sa sobrang gusto niyang maghiwalay ang dalawa. Tandaan mo na huwag kang magsasalita dahil kapag pumalpak to, masisira lahat. Bilin pa nito bago may inilapag na calling card. Hintayin mo ang tawag ko kapag pwede ka nang pumunta. Ipapaliwanag ko sa iyo ang plano bukas kaya kailangan nating mag-meet. Desperada din pala ito. Sabado, walang pasok kaya nakapag-banding sila ni Regan. Nakapagsabi naman si Marie sa magulang niya na kay Regan siya tumuloy dahil nga napaaway ito. Mama lang niya ang may alam, walang alam ang kanyang papa. Morning, bati niya nang yumakap ito mula sa likod niya. Nakataples lang si Regan habang nakaboxer. Siya naman ay suot ng t-shirt nitong mahaba habang nagluluto ng almusal nila. Para na silang mag-asawa sa lagay na to. Kasal na nga lang talaga ang kulang. Ngunit sa ngayon, napakaaga pa para isipin yun. Gusto niyang mag-relax lang muna sila't hindi magmadali sa pagsasama. Saan mo planong pumunta today? Tanong niya sa nobyo. Wala, dito lang kasi mas gusto kong kasama ka. Loko ka talaga? Uuwi din ako maya-maya dahil baka magtaka na si Papa. Mamaya sa bahay ka na mag-dinner. Para naman masabi ko sa kanila na opisyal na kitang nobyo. Alam mo, nagigilty din ako pag nagsisinungaling sa papa ko eh. Hindi naman kasi ako sanay na nagsisinungaling sa kanya. Dati, palagi ko siyang natatakbuhan sa mga problema ko kahit small problems lang. Pero sa mga mabibigat kong problema, na-left out ko siya. Gusto kong maging tapat sa papa ko. Sabihin na kasi natin, tanggap ko kung tagain niya ako. Lakas loob na sabi ni Regan na kanyang ikinatawa. Parang nitong nakaraan lang, muntik ka nang manginig sa takot kasi namutla ka. Pangaasar niya, pero imbis na maasar, hinagkan lang siya nito sa batok. Tara na ngang kumain, baka ano pang gawin mo? Unahin mo pang kainin ako sa gutom. Biro niya, pero bigla siya nitong isinampas sa lababo. Hoy, baliw ka talaga. Ayan ka na naman ha. Saway niya bago ito hinampas. Ibaba mo na ako. Nagugutom na ako eh. I let you eat first, then later ikaw naman ang... Tinakpan niya ang bunganga nito na kung ano-ano na naman ang nilalabas. Masaya silang kumain. Magana si Regan. Sarap na sarap sa kanyang luto. Isang putahe lang naman ang kanyang iniluto. Naituro lang ng kanyang ina. Hindi niya nga alam kung perpekto ba ang adobo niya. Pero base naman sa maganang pagkain ni Regan, sarap na sarap ito. Inihatid ni Regan si Marie. Bored dahil wala ito pero tumawag ang pinsan niyang dadalaw. Nasa bahay lang naman siya kaya hinayaan niya na. Kahit ang kutob niya, makikichika lang naman ito sa kanyang love life. Si Sofia pala ay kaibigan ni Danica. Kaya talagang malalaman ito na binasted ulit niya ang kaibigan nito. Hello? Straight to the point, Sofia. Hindi ka naman pumunta dito para tumambay lang. Oo naman, pakay ko nakilalanin ng GF mo. So nasan siya? Hindi mo man lang siya nasabihan. Ang sama mo naman. She's busy. Mamaya sumama ka. Pupunta ako sa bahay nila for dinner. Ipapakilala kita. Sumigla ang ekspresyon nito. Ba't may mahalaga talaga akong pakay eh? Si Danica kasi binasted mo daw. Yeah, so what? Hindi niya matanggap. Gusto niya na tumulong ako para hiwalayan mo yung GF mo. Sabi ko ayoko kahit pa kaibigan ko siya pero nagalit siya sa akin. And now, hindi na daw kami magkaibigan. Nakakalungkot lang na umabot pa sa punto na pati sa akin magagalit siya. That means, she's not a true friend. Ginagamit ka lang niya para sa pansarili niyang kagustuhan. Napatango siya bago ito niyakap. Masaya ako para sa iyo, kuya. Gusto kong makilala ang GF mo. Samantalang si Danica, bulilyaso ang plano, kaya naman mas nagalit lang siya. Hindi siya pinanigan ni Sofia dahil desisyon naman daw yun ni Regan. Paano naman siya? Tuloy ang plano. Iligpit si Marie at Jan. Palalabasin na aksidente at magkasama silang magtatanan. Utos niya sa mga tao niya bago na pangisi. Sobrang desperada na niya. Kaya ibibigay niya ang lahat para lang makuha ang tagumpay na dapat sa kanya. Pag nalaman ni Regan na magkasama ang dalawa, magagalit ito at feel betrayed si Regan. Siya ang sasalo sa binata para sa kanya mabaling ang atensyon nito.
Utu-uturi naman si Jan, kaya nasisiguro niyang tagumpay ang plano niyang to. Uminom ng wine si Danica. Sa tagal niyang hinihintay at hinayaan si Regan, sa iba lang pala ito mapupunta? No way, hindi siya magiging tanga-tangahan na lang. She's smart at kaya niya itong linisin kahit mabahiran pa ng dugo ang kamay niya. Let's go. Ni Regan sa pinsan niyang si Sofia. 5:00 na kasi. Usapan nila ni Marie na ito ang oras ng dating niya. Masaya silang pumasok sa bahay nila Marie, pero ang bungad agad ng ina nito ay nagpakunot sa kanyang noo. Ay, nandyan na pala kayo. Excited na ang papa ninyo. Kanina pa naghihintay. Pagtingin nito kay Sofia, bumati naman agad ito. Hello, kamusta ka? Si Marie kasama ninyo, hindi ba? Paalam niya sa inyo matutulog. Tita, hindi pa po ba siya umuwi? 9:00 ko na ho siyang inihatid dito. Hindi na lang po ako nakapasok. Kasi nga po inaasahan ko si Sofia kanina. Pinsan ko po pala, tita. Pakilala ni Regan. Baka naman po may pinuntahan pa siya. Tawagan ko na lang din po. Paalam niya na ikinatango naman ito. Ngunit nakasampung tawag na siya, hindi sinasagot ni Marie. At sa huling call niya, nag-off na ang phone nito. Hindi po siya sumasagot eh. Ayaw mag-alala ni Regan pero kinukutuban siya. Subukan ko pong kontakin ibang mga kasamahan niya sa trabaho, tita. Pilit niyang pinapakalma ang ina nito. I'm sure she's fine lang po. Baka po may kailangan lang na gawin. Maging si Sophia ay nagpapaliwanag na rin sa nag-aalalang ina ni Marie. Hindi naman kasi siya nagsabi sa akin na may iba pa siyang pupuntahan. Sabi lang niya pauwi na siya kanina. Kaya naghintay ako. Pero wala siya kaya inakala kung kasama mo pa. Tita, inhatid ko po talaga siya. Nakuyom ni Regan ang kamao niya. Sofia, masama ang kutob ko. Sandali lang hot ko kontakin ko lang ang humahawak ng CCTV sa street na to. Para masigurado natin na walang nangyari sa kanya. Bakit, Regan? May nangyari ba? Narinig pala sila ng ama ni Marie. Gusto ko lang pong makasiguro, tito. Gagawin ko po ang lahat para malaman kung safe lang ba si Marie o may nangyaring hindi natin alam. Subukan ko ding kontakin si Danica, kuya. Tumango siya sa pinsan bago umalis na muna. Habang tumatagal, nababahala si Regan lalo dahil padilim na. Sinubukan rin niyang puntahan si Jan, ex-boyfriend ni Marie. Ngunit gaya ni Marie, hindi rin niya ito mahagilap. Sir, humahangos ang lalaki na may access ng CCTV sa area nila Marie. Nakita na siya. Dinukot po si ma'am ng itim na van. 3 tao na armado. Ngunit hindi makita ang detalye ng muka dahil nakabalot po sila. Inabot nito ang USB na may copy na ng CCTV. Pwede itong evidence, sir, para umaksyon na agad ang mga pulis. Naninikip ang dibdib ni Regan dahil sa kanyang nalaman. Malamang ay pakana ito ni Jan. Wala rin si Jan sa bahay nito. Ni mga kaibigan nito o kakilala. Wala ding alam kung saan ito naglagi. Si Jan ang pinaka-pinaghihinalaan niya. Hinding-hindi niya ito mapapatawad oras na may nangyari kay Marie. Mag-iingat ka, kuya. Alalang-alala si Sofia. Voluntaryong sumama si Regan sa operasyon na ikakasa para makuha ang nobya. Sa ngayon ay inaalam na ang eksaktong lokasyon na pinagdalhan kay Marie gamit ang mga CCTV na pinagdugsong-dugsong. Iligtas ninyo si Marie. Parang awa mo na. Mahal na mahal namin siya, Regan. Luhaan ang ina ni Marie. Tumingin siya sa mag-asawa. Gagawin ko po lahat, kahit buhay ko pang maging kapalit. Pangako niya't bago siya umalis kasama ang mga pulis, niyakap muna siya ng mga ito. Jan? Luhaan si Marie nang magising siya mula sa isang abandonadong gusali. Walang mga kabahayan, gubat ang lugar na kahit sumigaw pa siya, walang makakarinig sa kanya. Mas lalo siyang naiyak dahil nakita niya si Jan na gaya niya'y nakagapos. Ito ang luminlang sa kanya. Pag-alis ni Regan, sumulpot si Jan. Nilito-lito siya nito at kinuha ang atensyon niya. Kaya naman nagawa siyang mapatulog ng 2 nitong kasama. Balot sila. Hindi sila halos makilala. Boses lang ni Jan ang nakilala niya. Hindi niya na nagawa pang makahingi ng tulong dahil napatulog na siya ng mga ito. Ngunit bakit nakagapos rin ito? Bakit pati ako kasali? Galit at malakas na sigaw ni Jan sa 2 bantay nila. Nasaan siya? Dapat ko siyang makausap. Hindi ako kasali dito. At sabi niya hindi sasaktan si Marie. Manluloko siya. Danica, lumabas ka. Jan, paano mo nagawa to?
Bakit mo ko nagawang ipahamak matapos ang ginawa mong panluloko sa akin? Hindi ka na ba talaga magbabago? Marie, hindi ito ang plano. Wala namang plano na masasaktan ka eh. Plano lang namin na sirain kayo ni Regan, pero hindi ang saktan ka. Si Danica ang nagsabi sa akin na hindi gagamit ng dahas. Ipaplano lang namin na paghiwalayin kayong dalawa gamit ako. I'm so sorry. Hindi ko to ginusto. Hindi ang saktan ka ng ganito. Mahal na mahal kita, Marie. Diyan, huli na. Nandito na ako. Papatayin niya ako, ikaw, at mukhang palalabasin niya na namatay tayong magkasama. Matalino si Danica. Pero napakadesperada niyang babae. Sinayang niyang pagiging abogada niya kung siya mismong lumalabag sa batas. Bravo! Malakas na pumalakpak si Danica. Nakakatawa ka naman dyan. Naniwala ka talaga na simple lang ang plano ko? Nilaglag na ako ni Sofia, kaya hindi na ubrang simpleng plano. Dapat bongga. Dapat pasabog. Don't worry, aksidente lang naman ang mangyayari sa inyo. Pero magiging chismis nga lang, kasi palalabasin ko na nagtanan kayong mag-ex. Nakakatuwa yun. Mawawala sa wisyo si Regan at mapupuno ng galit, so ako naman ang aalalay sa kanya. Sa akin na siya ngayon, Marie. Sawa na akong magtimpit, hayaan siya. May sira ka na sa ulo. Sabihin mo nang gusto mong sabihin, kasi hindi naman ako isisikatan pa ng araw. Nakangisi pa nitong wika. Pwede niyo munang gamitin yung babae para masiyahan naman kayo. At si John, gawin ninyong punching bag. Bahala na kayo sa kanya. Mariing napapikit si Marie. Si John ay pinilit pang protektahan siya. Wag niyo siyang hawakan. Ako na lang parang awa ninyo. Wag si Marie. Regan, nangihinang sambit niya habang inaalis ang kanyang mga saplot. Tama na, parang awa na ninyo. Malakas na umiiyak si John habang pinagmamasdan siyang pinagsasamantalahan ng dalawa. Ngunit bigla na lamang bumulagta ang dalawa nang hampasin ito ni Regan mula sa likod. Hindi napansin ng dalawang tauhan ni Danica na nakapasok na pala ang mga pulis. Laking luwag sa paghinga ni Marie nang dumating ang nobyo. Regan, dumating ka. Salamat at dumating ka para iligtas kami. Napahagulgol si Marie habang yakap nito. Sobrang takot na takot ako. Akala ko hindi na kita makakasama at makikita. Tumutulo ang luha ni Regan at walang imik pero mahigpit ang yakap nito sa kanya. John, ligtas ka na rin. Baling niya kay John at hindi na inisip na minsan na rin itong naging kasabwat. Nagawa namang patunayan ni John sa kanya na hindi talaga ito masamang tao. Nadala lang din ito ni Danica, pero hindi naman ito nais na gumawa ng krimen na gaya nito. Inalis ni Regan ang gapos niya at siya'y sinuri. May pasat galos, kaya mas lalong dumilim ang aura ni Regan. Inupo na muna siya nito bago dinampot muli ang tubo na hawak nito kanina. Lumapit ito kay John na nakaamba, pero sumigaw siya para pigilan ng nobyo. No, Regan, wag mo siyang saktan. Hindi siya kasama sa plano ni Danica. Biktima lang din siya. Nagulat si John sa pagtatanggol niya. Guilty itong umiiyak, pero halos wala nang masabi. Inawat niya si Regan, niyakap niya ito at inilayo na muna kay John. May kasalanan pa rin si John, kaya magbabayad pa din ito sa batas. Pero hindi gaya ni Danica na matindi ang plano sa kanilang dalawa. No, this can't be. Paano ninyong nalaman na nandito kami? Malakas ang sigaw ni Danica habang pumapalag pa. Regan, what are you doing? Why are you doing this to me? Hinarap ito ni Regan. Sinayang mo ang buhay mo at pinag-aralan mo ng ilang taon para lang sa pride mo. Pinaabot mo pa sa puntong ikasisira ng buhay mo, Danica. Nakakaawa ka. Napailing si Regan bago hinawakan ng kamay niya. Ligtas ka na. Hindi ka na nila masasaktan pa. Nandito na ako. Hinaplos nito ang mukha niya. Hinihintay ka na nila, tara na. Tumango siya't sa huling pagkakataon, sinulyapan niya si John at Danica na mga nakatulala na lang habang lumuluha. Ang dalawang nakahandusay na lalaki, nadala naman sa hospital dahil hindi naman pinuruhan ni Regan. Dapat magbayad din ang mga ito sa pagsama nila kay Danica at sa masama nitong plano. Paano mo na lamang dinukot ako? Basag ni Marie sa katahimikan. Bumabiyahe na sila pa uwi ngayon. Si Danica at John, mga pulis na ang bahala sa kanila. Naitawag na rin sa mga magulang nila ang gulong pinasok ng dalawa. Hindi nila matatakasan ng hustisya. Pinasuri kong mga CCTV footage sa area ninyo at lumabas nga na dinukot ka.
Lumitaw din ang isang testigo kung saan nakita niya ang van na dumiretso sa isang lumang gusali. 1 oras ang layo mula dito sa bayan. Ito lang daw kasi ang magubat at abandonadong gusali sa bayan na to. Paliwanag ni Regan kahit nasa daan pa rin ang focus nito. Natakot ka siguro. Mas nahihirapan akong malaman na natatakot ka. Muntik ka nang mawala sa akin. Muntik ka nang mababoy na mga hayop na yon. Nauutal si Regan sa sobrang galit. Hindi nito mapigil ang luha. Dapat hindi na lang kita iniwan basta eh. Sinisipan nito ang sarili. Pinahinto niya ang kotse. Sinunod naman ito ni Regan. Niyakap niya ito at tuluyan na itong nag-breakdown. Malakas itong napahagulgol habang siya yakap. Paano na ako pag nawala ka sa akin, Marie? Iniisip ko palang hindi ko na makayanan. Ligtas na ako at alam kong darating ka. Ikaw ang tinawag ko. Malaki ang pag-asa ko na hanapin mo ko't ililigtas, Regan. Tahan na. Tapos naman na yon. Makakauwi na ako kasama mo. Wala ding humpay ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang lungkot-lungkot kapag wala ka. Mamamatay ako sa pag-iyak at kalungkutan, Marie. Simula ngayon, hindi na kita iiwang mag-isa. Hindi na ako papayag na wala kang kasama. Magkukwit na ako sa kumpanya. Sa bahay na lang ako magtatrabaho. Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Masama lang talaga balak ni Danica. Pero ngayon naman na nasa kustodiya na siya ng pulisya. Wala naman nang mananakit sa akin. Hindi ito kumibo at patuloy lamang sa pag-iyak. Hinayaan na muna niyang maging kalmado ang nobyo. Napansin niya na may dugo pala ito sa kamay. Nasugatan yata kanina dahil sa sabi ng mga pulis ay si Regan daw ang gumiba sa pinto. Puwersahan daw nitong binuksan para makapasok agad. Linisin natin ang sugat mo pag uwi sa bahay. Sambit niya bago ito hinagkan. Baka hinihintay na nila ang balita sa akin kaya halika na. Pagdating sa bahay nila, agad siyang sinalubong ng ama't ina na umiiyak din, pati na rin ang kapatid niya. Ate ko, anak ko. Naiyak na naman tuloy siya. Mugto na kasi ang mata ng mga ito. Malamang kanina pa walang tigil ang pag-iyak dahil sa pag-aalala sa kanya. Maayos na po ko. Nahuli na si Danica at Jan. Sinasabi ko na nga ba't walang dulot na maganda si Jan? Galit na galit ang kanyang ama. Iharap mo sa akin ang siraulong yon. Dinampot ng ama niya ang walis tambo. Mata lamang niyang walang latay. Papuso mo. Hawak na po sila ng pulis ngayon. Maupo ka lang po, Papa. Sumenya siya sa kapatid na kumuha ng tubig. Uminom ka na muna ng tubig, Papa. Naging kalmado naman ang kanyang ama. Ngunit nakuha ni Regan ang atensyon nila nang bigla itong lumuhod sa harapan ng kanyang mga magulang. Tito, payagan na po ninyo kung pakasalan si Marie. Nakatatlo na po ako sa kanya. Yun po ang totoo. Gusto ko na po siyang maging asawa at hindi na po ako mawawala sa tabi niya. Mariing napapikit si Marie dahil sa hiya. Pati ba naman ang bagay na yun nasabi pa nito? Regan, kahit makasampu ka pa sa anak ko'y payag na akong pakasalan mo siya. Si ate nakatikim na pala ng pipino. Sabat ng kapatid niya, napigil naman ngayon ng tawa. Hindi na magawang makipagtawanan ni Marie sa magulang niya dahil sa kahihiyan. Habang si Regan, tuwang-tuwa naman dahil sa pagpayag ng kanyang ama. Si Sofia nga lang yata ang kakampi niya. Bumulong ito sa kanya upang ayain siyang makipagkwentuhan at pag-usapan ng mga bagay na nangyari. Naupo sila sa sofa. Hinawakan nito ang kanyang kamay at tila nahihiya pa nga kung magsasalita ba o hindi na lang. Ngunit sa huli, lakas loob nitong binasag ang katahimikan. Ate, pasensya ka na kung hindi ko po napigilan si Danica. Hindi ko alam kung ba't nagawa niyang ipagpalit ang tanyag niyang pangalan para lang sa krimen. Ngayon sirang-sira na siya. Muntik ka na pong mawala kay kuya at labis ang takot niya. Sofia, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa akin. Si Danica, desisyon niya yun. Siya ang tanging may alam at kontrol sa buhay niya. Pinili niyang maging bayolente at pwerasahan na kunin ang pag-ibig ni Regan na kahit kailan naman hindi mapapasa kanya. Isa kang kaibigan na tunay. Dahil hindi mo siya tinolerate sa masama, napakabait mo. Sayang lang at hindi nakinig si Danica sa'yo. Sana nga po magbago siya, ate. Hangad din naman iyon ni Marie. Hindi naman siya ganoon kasama para kamuhian ng husto si Danica. Mas lamang nga ang awa na nararamdaman niya. Sa pag-iisip ni Danica, tila may problema nga talaga ito at dapat na magamot. Pero maiba ko, ate. Si kuya po napakabait po niya.
Sa totoo lang, matutuwa nga po yung magulang niya pag binalita niyang may nobya na po siya at balak ng magpakasal. Sila tita and tito, yun din po yung hangad nila. Para sa pinsan ko kasi hindi na daw bumabata. Talaga? Natatakot kasi talaga ako na humarap sa magulang niya. Napakalayo ng level ng pamumuhay ni Regan sa pamumuhay namin. Girls, sali naman ako sa chikahan ninyo. Sumabatang kapatid ni Marina Bunso. Masarap mag-shot habang nagchichikahan. May inilabas ito. Shh! Inumit ko kay Papa to. Celebrate natin ang nalalapit na pagpapakasal ni ate. Tsaka ate, masaya talaga ako naligtas ka. So ano, inom na? Napailing si Marie. Parang lunod pa siya sa nangyari kanina. Pero ayaw naman niyang basagin ang trip ng kapatid niya, lalo't nakita niya si Sofia na gusto rin naman. Sige na, paalam lang ako kila mama at papa at pati na rin kay Regan. Ay sus, sana all. Inirapan lamang niya ito bago pinuntahan ng magulang niya na kausap pa rin si Regan. Ngunit kung ano-ano na lang ang pinag-uusapan ng mga ito. Mga random na tsikahan lang. Pa, kinuha ni Bunso yung alak mo. Inaya kami ni Sofia. Lintik na pasaway yun ah. Patayo na sana ang ina niya nang sawayin ito ng kanyang ama. Pabayaan mo na't minsan lang naman to. Gusto lang sigurong mag-celebrate para sa atin niya. Ayos lang naman silang uminom Regan, hindi ba? Baling ng ama niya sa kanyang nobyo. Opo, ayos lang po. Nandito naman po ako eh. Aalagaan ko na lang po si Marie kung malasing siya pa. Papa na rin pala ang tawag nito. Napatango na lang ang ama niya at sumenyas na umalis na siya. Bumalik siya sa dalawa na nagsisimula na pala. Nakiupo siya bago tsumika na rin habang nakikitagay. Hindi pa sila nakontento dahil kumuha sila ng pulutan sa fridge. Nag-init na lang siya. Regan, mukhang lasing na sila't maiingay na. Puntahan mo na muna at pagpahingahin. Si Sofia, itabi mo na lamang kay Bunso. Gabi na, wag nang bumiyahe. Bili ng ama ni Marie, kaya naman napatango na lamang siya bago tinignan ng tatlo. Mabilis niyang kinarga si Marie na nakatungtong na sa sofa at sumasayaw. Ganoon din naman ang dalawa na nakikisiyaw din. Mga lasing na nga talaga. Matulog na, tama na. Saway niya kay Sofia at sa bunsong kapatid ni Marie. Sumunod naman ang mga ito. Si Marie inalalayan niya patungo sa sarili nitong silid. Sasakit ulo mo bukas pagising. Mahinahong wika niya habang inaalis ang sandals nito. Pahinga ka na. Sobrang dami mong pinagdaanan ngayong araw. Dito lang ako sa tabi mo, mahal ko. Sambit pa niya bago tinapik-tapik si Marie para makatulog. Mahimbing naman ang tulog nito kaya naman dinalaw na rin siya ng antok. Maagang gumising si Regan para tumulong sa magiging biyenan niyang babae para sa paghahanda ng almusal nila. Nagulat pa nga ito pero nabilib din dahil ang aga daw niyang gumising. Gusto kasi niyang ipaghanda ng sabaw si Marie para may mahigop. Ma, bala ko na pong papuntahin ng magulang ko dito mamaya. Pwede po ba? Paalam niya habang hinihiwa ang sangkap sa niluluto nito. Aba oo naman, bakit ka naman mahihiya? Parte ka na ng pamilya namin. Maluwag ang aming pagtanggap sa'yo. Mamaya pala'y busy ako. Nais kong ipaghanda ang magulang mo ng masarap na makakain. Hindi na po ninyo kailangan mag-abala, ma. Unang beses ito, kaya naman nais kong mag-effort. Sana'y pagbigyan mo na ako. Tulong po ako mamaya, mama. O sige, maganda yan. Tuwang-tuwa ito at na-e-excite sa salo-salo mamaya ng buong pamilya. Bandang 9:00, tinawagan niya na ang mga ito. Ayaw rin ng mami niya na basta na lamang pumunta. Abalang-abala daw ito ngayon sa pagsha-shopping ayon sa kanyang ama. Hihintayin ko na lamang po ang pagdating ninyo. Wika niya bago ibinaba ang tawag. Hindi pagising sila Sofia, kaya naman siya nang nambulabog rito. Sofia, gising na't nag-aalmusal na ang ate mo. At ikaw din, gising na. Baling niya si nakababatang kapatid ni Marie. Nag-inat ang dalawa. Siya naman ay lumabas na sa silid na tinulungan ng dalawa. Dumiretso siya sa kusina kung saan nag-aalmusal ang nobya niyang masakit ang ulo dahil sa hangover. Pahinga ka pa after mong mag-almusal. Mamaya pa naman ang dating nila. Mahaba-haba pa ang oras. Tutulong din ako kay mama. Sagot nito na ikinailing niya. Matulog ka pa. Biling niya bago pinuntahan ng ina nito na abala sa mga nais iluto. Bandang 11:00, dumating ang magulang ni Regan. Gising naman na si Marit na kapagbihis na dahil nais daw nitong maging presentable. At halata,
Ang kabado nitong ekspresyon. Hinawakan niya ang kamay nito upang mapakalma. Nandito ko. Hindi mo naman kailangang kabahan. Tumango ito bago pinuntahan na nila sa sala ang kanyang mga magulang. This is my girlfriend, Marie. Pakilala ni Regan. Hindi ko na po nasabi agad sa inyo dahil sa mga unexpected happenings. Niyakap ng kanyang ina si Marie. Ikinagagalak kong makilala ka, Marie. Parte ka na ng pamilya. Hindi mo kailangang mahiya sa amin kung sakaling may kailangan ka. Oo nga naman, iha. Sang-ayon ng kanyang ama. Humarap rin ang magulang ni Marie at masayang nagkwentuhan ng mga ito. Naipaalam din nila sa magulang niya ang sinapit ni Marie sa ginawa ni Danica. Hanggang sa napunta na sila sa usapan ng pagpapakasal. Walang tutol. Maging sila ni Marie, wala naman na dapat ikabahala. Para na rin naman silang mag-asawa. Kaya upang maging legal ang pagsasama nila, ay nagdesisyon na siyang pakasalan ito na maluwag namang tinanggap ni Marie. Don't worry about everything. Kami nang bahala doon. Gusto lang namin ilakarin na ninyo ang mga kailangan. Wika ng ama niya na sinang-ayunan naman ng ama ni Marie. Hindi naman ilang ang mga ito na mas ikinatuwangan nilang dalawa. Naging abala silang dalawa sa paglalakad ng mga kailangan. Si Regan ay nag-leave muna sa trabaho at siya naman ay ganoon din. Hindi naman itinago ni Marie ang relasyon nila dahil ipinaliwanag niya ito sa mga kasamahan niya at imbitado ang mga ito. Nagulat sila pero mas nangibabaw ang kilig. Talaga namang pinaghandaan nila ang kasal. Umabot din ng 2 buwan ng preparasyon dahil nga hindi pumayag ang mga magulang nila na simpleng kasal lang ang ganapin. Ayaw nilang magtampo ang mga ito kaya sumang-ayon na lang sila. Nairaos naman ng maayos at masaya ang kanilang kasal. Ngunit imbis na mag-honeymoon sa ibang bansa, mas pinili nilang mag-focus sa paglipat sa bago nilang bahay. Gabi-gabi naman nilang magagawa ang bagay na iyon lalo't kasal na sila kaya't hindi na nila kailangang lumayo pa. Gusto ko na ng baby. Bulong niya habang yakap ni Regan mula sa likod niya. Nakatanaw sila sa veranda. Napakaganda kasi ng view at mahangin. Sariwa ang hangin dahil pinili nilang lumayo sa syudad para malayo din sa ingay. Sige, gawin natin agad yan. Pili yung tugon ni Regan bago siya ipinaharap. Bigyan mo lamang ako ng 1 buwan and I'll make sure na 9 months ka lang hindi daratnan. Pahabol pa nito bago siya nilapatan ng halik na mabilis naman niyang tinugon. Nauunawaan na ni Marie na tadhana ang dahilan ng mga nangyari. At paulit-ulit niyang pipiliin na isuko ang sarili niya sa lalaking to kahit anong mangyari.